Sa video natin ngayon mga kamestro ay pag-usapan naman natin itong tungkol naman sa rice allowance. Ayan, so alam naman natin ano, ito pong ating one-time rice allowance ay noong fiscal year 2022 pa ito, pero ngayon ay patapos na ang 2024 ay marami pa ring mga SDO, no, mga lugar na hindi pa rin po natatanggap yung kanilang one-time rice allowance. Ayan, actually sa amin pong division ay meron na. Ayan, kakatanggap lang po namin. At na-release na rin po ng NFA, no, yung rice allowance para sa teachers po sa aming SDO. Ayan. So, kumusta po? Kumusta po yung ibang mga SDO no, na hindi pa po na-receive yung kanilang one-time rice allowance? Ayan, comment lang po kayo dyan sa comment section, no, para malaman natin ano-ano pa mga SDO, ano mga region pa yung hindi pa na-release po, no, yung kanilang or hindi pa natatanggap, no, yung kanilang one-time rice allowance. Ngayong araw po meron po tayong update ano po, no, na tungkol nga dito sa rice allowance na ito mga kamaestro. Ito po galing sa Alliance of Concerned Teachers, no, yung ACT-NCR Union official Facebook page, and meron ding update si Sir Benjo, no, ng Teachers Dignity Coalition tungkol nga rito sa rice allowance mga kamaestro. Pero yung nilagay po natin dito sa video natin, ito po yung galing sa ACT-NCR Union official Facebook page. Ayan, so salamat po, no, sa ACT-NCR Union. Credits po sa kanila itong image na ipinapakita po natin ngayon sa ating video. Ayan. So ito po yung liham or letter mula po sa National Food Authority, ayan, National Capital Region. Ito po ay sagot po sa letter na ipinadala ng ACT-NCR Union sa pangunguna po ng kanilang presidente na si Ma'am Ruby Anna Bernardo, no, ng ACT-NCR Union. Ayan. So particular sa NCR po ito mga kamaestro, no? Particularly sa NCR, sa National Capital Region. Ayan. So nag-letter po kasi or nagpadala po kasi ng letter nga si Ma'am Ruby, no, ng ACT-NCR Union dito sa NFA, no, para kumustahin nga ang status po, no, ng one-time rice allowance. So ito po yung naging kasagutan ng NFA. Ayan. So dear Miss Bernardo, ayan, warm greetings. Our NFA OCD forwarded your letter concerning the release of one-time rice allowance for curriculum year 2022. Inasmuch as we would like to hasten the release of the said matter, unforeseen events have occurred in our branch that affected our compliance to the said Administrative Order number 2, such as, so ito po yung mga binanggit na dahilan po, no, ng NFA bakit nagkaroon ng mga delays dito nga sa releasing po ng one-time rice allowance. Una, ayan, low inventory level at NCR CDBO. Our branch is dependent on the rice stocks to be transferred from producing regions. Ayan, so nagkaroon daw ng low stocks, no, nagkaroon ng low inventory po, no, ng mga bigas, no, dito sa NCR. Pangalawa naman, with the consecutive typhoons and inclement weather that hit most of the producing regions, the continuous transfer of rice stocks to our end was affected. Ayan, so isa po sa dahilan din ng NFA, yun daw pagtama ng mga sudsud ng mga kalamidad, especially yung mga bagyo, ayan, na naging sanhi po ng pagka-delay, no, ng pagka-transfer, no, transportation problem ng mga bigas po na galing sa mga probinsya na pinagkukunan po ng bigas ng NFA. Ayan, so yan po yung dalawa sa binigay na dahilan po ng NFA, NCR. And with regards to DepEd, particularly schools under our jurisdiction, most of them, such as the schools in Caloocan, have submitted their documents to their division office, and according to the division office, they are collating all the documents for one-time submission to our office. We have also instructed them to submit those schools with complete documents so that we can act and verify their compliance. We have also informed all the schools that have completely submitted their documents to set their preferred dates of pick-up of their rice assistance. However, according from them, they will have to look for tracking services and will call us for their availability. Hoping for your kind considerations and understanding, should you have other concern, you may call. Ayan. So yan po yung naging liham po, no, ng NCR, ng NFA. Ayan, signed by Jo Marie C. Chua, OIC Branch Manager, CDBO. Alright, so yan po, no, yan po yung latest update natin, particularly po, no, dito sa rice allowance, no, sa National Capital Region, and maybe siguro sa ibang region ganyan din po yung status po, no, ng ibang mga SDO po natin, mga region na hindi pa rin po nakatanggap ng one-time rice allowance up until today, no. Ito po yung dapat supposedly noong 2022 pa natin matatanggap, or siguro mga first quarter sana ng 2023 ay natanggap na dapat natin itong ating one-time rice allowance. Alright, so dito ko natatapusin ng ating video ngayon mga kamaestro. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button yan para ikaw yung unang nakakapanood ng mga videos na ina-upload natin. Katulad dito yung mga updates pa rin about sa
rice allowance and other benefits sa mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para manonotify ka. Always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye!